Hi, good morning. Good morning sa inyong lahat. Thank you po sa panonood nyo lagi sa akin. And I'm here again, Mama Maria. Welcome back to my channel! On my YouTube channel, on your YouTube screen. And I would like to share something to you about His ways are higher than our ways. About God and by Pastora Rose Lagasca of Light Church May Kawayan. So, ano ito, God? His ways are higher than our ways. Sabi dito, the God is higher, God's ways are higher than our ways. Now, after we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we need to relax when we are stressed out, di ba? So, kung napapagod tayo, we should reconnect to our source, which is Lord Jesus Christ, to be replenished or restoration when we are already empty or ubos na pasensya natin, ubos na yung lakas natin, o so pagod na tayo sa paggawa ng mabuti dahil sa mga kung ano-anong nakakaharap natin sa mundong ito. So, according to Psalms 33:3b, He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So, si God pa rin na magre-restore sa atin na kung ano man nawala sa atin o na-drain sa atin. So, come on, let's pray, God, guys, para bago tayo magsimula. So, Ama, naming Diyos na napakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa lahat ng ginagawa mo, O Diyos, sa aming buhay. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. At ikaw, O Diyos, lamang ang maparangalan, walang iba kundi ang pangalan mo sa umaga pong ito. Napakarami pong bagay na dapat namin ipagpasalamat. Ang masarap na almusal at malamig na tubig, hallelujah, na nagbigay ng kalakasan sa aming katawan. Salamat po. Salamat po sa pagising namin at sa aming paghinga. Kami buhay at may kakayahang magpatuloy mabuhay. Holy Spirit, samahan mo kami sa aming pag-aaral ngayon at ikaw ay kumilos sa bawat puso namin at sa mga nanonood at nakikinig ng iyong mga salita. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen. Hallelujah. So, we have this shepherd, the Lord Jesus Christ, that will lead us, all the sheep, to obey. So, we must obey our shepherd. Pero guys, it's not always bed of roses. Or sometimes there's pain, darkness in our walk with the Lord. Or merong uncomfortable na kalagayan. Or we are in the valley of shadows of death. So, in here, bakit tayo dinadala ng Diyos dito? Because in here, you will see people that is true, good, and concerned to you. During these times, kaya dinadala tayo ng Diyos sa ganitong kalagayan. Ang galing-galing talaga ng Panginoon. Hallelujah. He enabled us to see that in every circumstances like this, God is with us pa rin. So, sinasamahan pa rin tayo ng Diyos sa ganitong kalagayan. So, sabi sa Awit 25 verse 10, tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan, sabi ng Word of God. So, makikita natin sa Exodus 13, chapter 13 verse 17 and Exodus 13, chapter 13 verse 21 to 22 ang ganito. Sabi rito, ang haliging apoy at ulap ng mga Israelita noon. Ano ba nangyari sa kanila noon? Nang payagan na ng paraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Pilistea, sila pinaraan ng Diyos, bagamat iyon ang pinakamalapit. Ayaw niya ang mga Israelita ay masuong agad sa digmaan, baka magbago pa ang isip at tuloy magbalik sa Ehipto. So ano ang ginawa ng Diyos? Sa kanilang paglalakbay, araw at gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh, kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Hallelujah! So, pinapatnubayan pa rin sila ng Diyos sa panahong sila ay nag-wander or sila ay nagmula sa Ehipto papunta sa lupang pangako, in the wilderness. So, sinasamahan ng Diyos ang mga Israelita para mapalapit ang mga ito sa Diyos. So, now, the shepherd lead us down into, number 1, kung tayo'y drain na,
into righteousness, sa katwiran mabubuhay, hindi sa kasalanan. According to Titus 2:11-12, sapagkat inihayag ng Diyos sa kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Hallelujah! So, we have now the fruits of the Spirit dahil dito. What are the fruits of the Spirit? Sabi rito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayo maging palalo, palaaway at mainggitin. Hallelujah! So, the shepherd will lead us down into righteousness habang tayo nagpapahinga, habang tayo drained o we are stressed out and wanted to relax. Now, number 2, the shepherd lead us down into rest. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. So, mabasa natin sa Mateo na all ye who are weary and heavy laden, come to me, sabi ng Panginoong Jesus, and I will give you rest. Take my yoke upon you, because my yoke is easy and my burden is light, sabi ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Mapapananganan natin yon. Number 3, the shepherd will lead us down into refreshment. The shepherd will be our great provider. Ibibigay ng Panginoon ang kailangan natin at ipagpapasalamat natin ito dapat sa Kanya. And number 4, the shepherd will lead us down into restoration. Hallelujah! Panunumbalikin ng Diyos ang mga inagaw sa atin ng mga kaaway. Example ang kapayapaan na ninakaw sa atin ni Satanas at ng mga kaaway natin. So, it will lead us to restoration. So, according to Philippians chapter 2 verse 9 to 10, sabi rito, ibalik natin ang parangal sa kanyang pangalan sa Diyos. So, naranasan mo ba ang proteksyon ng Panginoon? Just say, salamat po, Panginoon, sa proteksyong ibinigay mo sa akin. So, sabi sa Pilipos 2:9 to 10, kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan ng Panginoong Hesukristo raw. Ano pat ang lahat ng nilalang sa nasa langit, na nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninugluhod at sasamba sa Kanya. Hallelujah! Sabi rin sa Juan 17 verse 12, 1:17 verse 12, sabi rito, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalang ibinigay mo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Inalagaan ko sila, hallelujah, ang mga tupa raw. At ni Isay, walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit, ngayon ako'y papunta sa inyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapaspos kayo ng aking kagalakan. Hallelujah! Hallelujah! So, tayo ay makakapagpalakas na ng ibang tao. Kung dati tayo ang pinapalakas ng tao, kung tayo ay nalulungkot, nahihirapan, ngayon tayo ang magbibigay sa kanila ng lakas para ma-inspire sila na gumawa na mabuti at magpatuloy pa sa Panginoon sa mga susunod pang mga araw. So, dati, masama ang ugali natin, di ba guys? Dati, wala tayong pakialam sa kapwa natin. O selfish tayo, o kaya self-centered. Ngayong naranasan na natin ang blessings, freedom from sin, nagiging pagpapala na tayo sa iba o sa kapwa natin, sa mga creations o sa mga beings in this world. So, hallelujah! Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagiging ganon. So, guys, meron nga pala ako isang kanta sa inyo. No Greater Love.
Sabi dito, you love me when I was so unlovely. You sought me when I was lost. You showed me how much you really love me. And when you bought me at the highest cost, there's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid the precious price for me. So, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang tayo ay maligtas, sino mang sumampalataya sa Kanya, at hindi tayo mapahamak, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Salamat po, Panginoon Diyos, sa ginawa mong yon. So, guys, that's it. So, nalaman na natin ang mga paraan na malalaman natin na God's ways talaga are higher than our ways. Because kung tayo ay napapagod na, we should reconnect ourselves to our source, to our Lord Jesus Christ, which is our shepherd, na magbibigay sa atin, number 1, ng righteousness, number 2, ng rest, number 3, ng refreshment, and number 4, ng restoration. Hallelujah! So, that's it for now, guys. I hope na natutunan nyo ang mga bagay na kailangan natin sa buhay natin para magamit natin sa araw-araw na pamumuhay. And thank you, Father God, for this moment na nalaman ng mga tao from me, from the Channel of Blessing, like Mami Ria Palmarogas, ang mga bagay na ituturo mo sa tao through the Word of God and from above, from the langit, from God. So, that's it for now. See you next time. Bye for now. This is Mami Ria wishing you the best in life. Bye for now. Happy Monday. Bye. God bless.